Okay, alright guys. Ano ito si Roy the Destroyer. Yes. Okay, so ganito no. Ngayon, papunta ako ngayon kay Jorge Bechong, you know. Andito ako sa Tokyo, katatapos ko lang magtrabaho. At tinawagan ko si Jorge Bechong at magkikita kami. Pupuntahan ko siya sa trabaho niya. Sino ba si Jorge Bechong? Okay, kung nanonood kayo madalas, itong programa ni Kaper Silapid, yung Lapid Fire, sa bandang huli noon, lagi niya sinasabi, binabati niya lagi si Jorge Bechong, ng Tokyo, ng Japan, okay? Kasi, pupunta si Jorge Bechong, si Sir Jorge Bechong, para ma-interview natin, regarding dito. Kasi, first year, death anniversary po ni Kaper Silapid. So, pupunta natin siya, at kikilalanin natin, kung ano yung pagkakilala niya sa ating bayani, na si Kaper Silapid. Abangan nyo, ito na. Papunta na ako doon. Alright guys, andito na tayo. Bumaba na ako galing kotse. Okay, andito na tayo sa trabaho ni Jorge Bechong, na kaibigan ni Kaper Silapid. So punta natin sa trabaho niya. Okay, samahan nyo ako mga kaibigan. Okay, so mga kaibigan, dito tayo sa Nishi, Kawaguchi. So dito nagtatrabaho si Jorge Bechong bilang cook. Okay? Dito sa lugar na to. Okay? Dito po sa Nishi, Kawaguchi. Outskirt po ito ng Tokyo, no? Galing ako ng Tokyo. I drive from Tokyo papunta rito about mga 35 to 40 minutes po. Okay? Sa highway po 'yan, ano? Okay, so akit na tayo elevator ng Mariposa. Yan, Mariposa. Mukhang magagandang Mariposa rito. Okay, so let's see. Alright, so dito na tayo. Nagbukas ng elevator. Nandito tayo sa Mariposa, mga kaibigan. Okay? Nandito si Jorge Bechong bilang cook, hindi hosto, Baka sabihin nyo, hosto. Isa po siyang cook dito, mga kaibigan. Okay, pasok tayo. Okay, mga kaibigan, nandito sa loob ng Mariposa. So, ito yung lugar niya. So, andito si Jorge Bechong, nagluluto. Andiyan yung kusina niya. Mga kaibigan, ito yung kanyang pwesto. Okay? Yan, okay Okay, andito na si Sir Jorge Bechong. Kaibigan po ito ni Kaper Silapid. Ayan, Ayan, sir, May mga konting tanong lang ako, sir, sa inyo, no? Okay, bati-bati ho muna kayo. Matagal ho kasi di ba? Sa mga tropang Lapid Fire, anniversary pa rin Sir Percy ngayon. Nakita ko rin naman na nakablog sila Oscar. Okay. Sila Joel. Okay. Talaga mga katropa ko din sa Lapid Fire. Okay. So, yung Lapid Fire, ito yung Lapid Fire, Japan. Ako yung parang rito sa Japan. Hindi ba si Leonor, di ba? Meron? Leonor siya rin, tapos din. Paano yun? Magkaiba ba yun? Magkaiba ba ng grupo? Kasi tama ako naman ng rito. Pero sino ang original? Si Leonor nga yung Leonor ang sila ang original doon, tapos kayo dito. Okay, so Lapid Fire, yung mga tagapakinig po ni Kaper Silapid, At siya po yung laging binabanggit ni Kaper Silapid, sa tuwing matatapos na yung programa, siya po si Ginoong Jorge Bechong, sabi lagi, di ba? Ang Tokyo, Jorge Bechong. Ang Tokyo, Japan. Yan, so naiintriga ako, sino ba si Jorge Bechong, di ba? So first time namin magkita, last kay Pisandan. Oo, kay Serdan Bechong. Jorge Bechong, yan yung kaibigan po ni Kaper Silapid, may mga tanong lang tayo ng konti kay Sir Jorge Bechong, regarding kung paano ba sila nagkakilala at kung paano silang naging naging close friends or fan ni Kaper Silapid, Sir, magkwento ka nga, saan ho ba kayo, o saan mo nakita ba si Kaper si? Actually, si Sir Percy kasi, dumaan lang sa sa Facebook ko yan. So nakita ko, sabi ko, iba yung hatak niya kasi iba yung pag-broadcast niya. Siya yung taong napakatapang, di ba? Opo. So, then, pinanood ko na siya ng pinanood, hanggang sa nakikita niya ako laging nagko-comment sa kanyang program. Then, recently si Arlene Taniedo Barrios kasi, friend niya rin 'yon.
From, ano bang bansa yun? Basta nasa ibang bansa din siya, no? Nag-create sila ngayon ng group na yun nga tinatawag na Lapid, ano tong Lapid para, ano yung sinabi mo kanina? Nakalimutan ko. Ha? Lapid Fire. Team Lapid Fire. Team Lapid Team Fire. Lapid Fire, oo. Ginawa nila akong kagrupo doon, then dumami na ng dumami. Then ako, meron din akong kilala sa Pilipinas na sabi ko, manood kayo nito, ng Lapid pa dahil maganda rin naman yung talagang nagiging topic ni Sir Percy lagi. Hanggang sa dumami na kami ng dumami. Naging group na talaga yung Lapid Fire. Ah, okay. Oo. Doon na kami talagang nakilala ni Sir Percy na talagang avid fan niya kami na everyday na mag-show siya ng kanyang Lapid Fire, nandun na kami agad. Nakasuporta sa kanya. Ah, okay. Yung grupo na yun. Present kayo lagi. Yung grupo na yun is talagang binabanggit niya lagi sa program niya. Kasi lagi nandun yun eh. Lagi nandyan niya sila Joel, sila Oscar ng Amerika, si Joel Diaz. Italia, no? Oo, Italia. Yan, lagi nandyan na yung mga yan. Kaya sabi nga ni Sir Percy, naging international na yung kanyang mga manonood. Diba kung saan bansa na yung kanyang lumalaganap talaga. Doon nagsimula yun. Dumaan lang sa newsfeed ko. Pero naging bahagi ho kayo ng buhay ni Ka Percy, at napakalaking bagay ho nun. Actually, 2019 May, nagkita kami niya sa Dusit Hotel. So nagkwento rin siya. And then natanong ko rin sa kanya yung, sabi ko, Sir Percy, hindi ba kayo natatakot ka ako? Lumalakad kayong mag-isa, wala kayong bodyguard. Alam mo, ang sagot sa akin ni Sir Percy, alam mo George, ang tao, kung hanggang saan lang, hanggang dun lang. Diba? Hindi ko sinasabing matapang ako dahil lumalabas ako mag-isa, pero talagang doon ako kinilabutan sa kanya. Sabi niya, kung hanggang saan lang tayo, doon lang tayo. At saka at the same time, yung namang sinasabi ko, totoo naman eh. Pagka tumira ako ng tao, pagka nag-broadcast ako ng mga tao na tinitira ko, totoo yung ginagawa nila. Hindi ko kasi yun ipapalabas na wala akong pruweba. Ganun siya. Kaya talagang doon ako talagang nag-ano sa kanya, na talagang sinubaybayan ko na sa palagi, pinapanood ko na. Nakakalong ko lang talaga yung nangyari sa kanya noong time na yun. Na may nagbalita nga sa akin na yun na nga raw, naka-ambush nga daw, dead on arrival. So talagang medyo napaluhan din ako dun sa nangyari sa kanya. Okay, bago tayo pumunta dyan sa iyakan, sir, So ano yung masayang moment ninyo ni Ka Percy? Actually, bukod dun sa pagkikita namin sa Dusit Hotel, yun, masayang moment yun dahil talagang tawanan. May tawanan, may seryosong usapan. Kailan yun, sir? Ano yun, basta May yun, hindi ko lang ma-exact kung ano yung date ng pagkikita namin na yun. After ng show niya sa Lapid Fire. Tropang Lapid Fire pala yung sinasabi ko, Tropang Lapid Fire. Tropang Lapid Fire. Na kasama ko. Okay, Tropang, hindi Team Lapid Fire, ha? Yung kay Leonor kasi, Team Lapid Fire, di ba? Iba siguro yun. Tropang Lapid Fire talaga yung binuo ni Sir Percy na kami yun. International yun, di ba? Kasama sila Sir Joel Diaz. Okay. So yun yung sinasabi lagi, Tropang Lapid Fire. Yun ang pinaka-special sa kanya lagi. Ang bali na ipasok ko sa kanya dyan sa Pilipinas na naging kaibigan. Kasi naging kasama ko sa Dusit Hotel dati. Kasi former Dusit Hotel employee ako eh. Si Ella Samson Albiar. Lagi niya sinasabi rin. Yun kasi yung naging ko sa Pilipinas para magkaroon ng communication sa kanya. Actually, pag may birthday siya, ano bang bibigyan natin? Sabi ko, bigyan mo ng malaking cake. Bigyan mo na, alamin mo kung ano yung pabango niya. Mga something like that. Kasi alam mo, Sir Percy, napaka-humble ng tao yan. Simpleng gift na nanggaling sa'yo. Masaya na yan. Ganun siya, masaya na siya sa ganun. Hindi siya yung tao na regaluhan mo ng mga malalaking halaga. Hindi siya ganun. Simple things, masaya na yun. Ganun siya kasimpleng tao. Okay, so talagang malaking kumbaga talagang kagigiliwan mo siya. Wala kang makikita sa kanya na yung mayabang siya or something like that na makasarap na siya. Hindi. Talagang patuloy mo siyang susubaybayan doon sa mga niya. Yun na nga lang talaga, nakatakot talaga yung kasi mga politician na malalaki yung kanyang binabangga. So hindi natin alam. So nagkita kayo sa Pilipinas, tapos saan pa ho kayo nagkita? Doon lang. Nagkita pa rin kayo pala sa Hakebara. Nung pinunta niya rito yung family niya, ikaw ba ang naganda? Hindi ako. Hindi ako. Actually, kasama niya yung family niya. Kaya lang, that time, meron niya nilakad yung family niya. Kaming dalawa lang ang nagkita sa Akihabara din.
Okay. Same place. Yung picture na pinakita mo sa akin, di ba? Yun yun, ha? Kuha yung dalawa ni Ka Percy. Kuha kami, di ba? Sa ano rin yun, sa food court din ng Akihabara yun. Okay. So, yun, kwentuhan din kami doon. Talagang happiest moment din. Kung nasa inikot ko siya doon sa Akihabara kasi naghahanap siya ng mikropono na maayos daw. Okay. Okay, so duman tayo sir na nakakalungkot. Nung nabalitaan nyo na napatay si Ka Percy, ano po ang unang reaction nyo? Nagtanong ako sa mga, sigurado ko yun, di ba? Kasi isang tao lang din yung nag-feed sa akin eh. Sigurado ko, tinanong ko yung tropa lahat. Sabi ko, ano ba nangyari? Totoo ba to? Baka fake news to. Ano may, di ba? Dami. Fake news eh, di ba? Yun ng araw, totoo. Ng araw, pinadala. Actually, si Joel Diaz ang nagdadala ng video. Yung video ng media na yung sasakyan niya. Bumangga pa, di ba? Oo, nandun na. Talagang yun yung sasakyan niya, pinagbabaril ng araw siya. Dead on arrival. Okay, so nung na-confirm nyo sir, anong naging reaction niya? Siyempre malungkot. Napakalungkot talaga. So, talagang nagluluksa ang tropang lapit at that time. Siyempre, ano yan eh. Idolo mo yan eh, di ba? Tapos bilang nawala, di ba? Nang ganun-ganun lang. So talagang nakakalungkot yung araw na yon para sa aming lahat. Actually, sabi ko nga, huwag tanggalin yung tropang lapit pa. Tutuloy-tuloy natin yan. Na actually nga, tinuloy naman daw ng kapatid, si Roy din. Roy Mabasa. Roy Mabasa. Tinuloy ni Roy Mabasa. Nandun pa rin naman kami, tropang lapit pa rin. Okay. Kasi tropang lapit pa rin naman yung ano eh. Lapit pa rin yung hindi naman... Paano yan sir? Siyempre, wala nang kinapapakinggan. Anong nyo ngayon? Paano kayong naka-move on yung mga panahon na yan? Dahil na nga lang, sinusuporta na lang din namin si Roy Mabasa. Kasi Lapid Pair din naman yung kanyang programa, hindi naman tinanggal yung Lapid Pair. Yung pa rin yung pangalan eh. Kaya nga lang, si Roy Mabasa na yung nagsasalta. Yun na lang siguro yung iaano namin kay Sir Percy na patuloy pa rin kami susubaybay sa Lapid Pair. Okay. Ngayon, kung maririnig kayo ni Ka Percy ho, definitely naririnig kayo. Anong sasabihin nyo sa kanya? Yun na nga lang siguro, Sir Percy, kung saan naman siguro naroon niya. Alam ko naman na nasa feeling na rin naman talaga ng Panginoon. Siguro, anuhin mo na lang na masolve yung kung sino yung man yung gumawa ng rumal-dumal na ganyan sa'yo. Managot na. Di ba? Ilang naman ang hinihiling din namin, managot na yung talagang taong gumawa. So, ibig sabihin, sir, justice for Ka Percy. Yun naman talaga. Justice for Ka Percy. Kasi wala pang hanggang ngayon, wala pang. Di ba? Wala pang linaw kung sino talaga. Diba? Okay, kung makakausap mo naman si Bantag, anong sasabihin mo kay Bantag? Actually, si Bantag kasi, mahirap anuhin yan. Mahirap mahirap isipin yung tao na yan, kumbaga. Kasi, di ba, hanggang ngayon nga, di pa kasi sumusuko, di ba? Sa gobyerno na, kinalaban niya ng gobyerno. Saka, may malaking tao sa likod niyan. Okay. So, hindi naman sabi ko dyan, wala nang iba. So, hindi natin yung hukayin, sir, ano? Bahala na ang hustisya, ha? Ang humabol, meron naman laging last judgment, eh. Yan yung Panginoon, ano? So, kung makakawala siya dito sa lupa, sa langit, hindi makakawala, di ba? May huling judgment doon, di ba? Ako naniniwala dyan. Okay, ano na masasabi nyo, mensahe para sa pamilya ni Ka Percy? Siguro sa kanyang may bahay at sa kanyang mga anak at sa kanyang mga apo at sa kanyang pamilya sa lahat. Magpakatatag lang kayo. Makukuha rin natin ng justice. Pasasaan ba at mahuhuli rin yan. Makukonsensya rin yan at sa tagal ng panahon. Kasi hindi rin siya patatahimikin ni Sir Percy. Alam ko yun. Kasi yung ganyang pangyayari, hindi pa dapat eh. Diba? Sa totoo parang biglaan. Hindi pa dapat mawala si Sir Percy pero biglang nawala. Diba? Marami pa siyang matutulungan, marami pa siyang i-expose na mga kalokohan sa ating bansa. Diba? Marami pa siyang i-expose. Hindi pa dapat. Pero nangyari nga, kaya alam ko, hindi rin patatahimik ni Sir Percy yung gumawa sa kanya. Kaya magpakatatag lang kayo sa pamilya ni Sir Percy. Okay, so yun ano, magpakatatag po kayo. Family of Ka Percy Lapid, ano. Justice for Ka Percy. Then, para sa mga fan ni Ka Percy, hanggang ngayon, hindi pa rin naka-move on. Kailangan natin mag-move on. Kaya lang, sabi ko sa inyo, kung ano-ano mang mga grupo yan, Tropang Lapid Pat, Lapid Friends, or yung sinasabi ni Team Lapid Pat, huwag tayong umalis.
supportahan din natin si Roy Mabasa, yung kapatid niya. Kasi andyan pa rin naman siya, nagsishow pa rin. Ganun pa rin naman yung ginagawa niya, nag-expose pa rin ng mga politikong kurap, di ba? So supportahan lang natin yun, siguro sa mga ganyang paraan. Matutuwa si Sir Perso sa ginagawa natin na hindi tayo nag-left. Hindi tayo umalis sa show niya, nandiyan pa rin tayo na nakasuporta sa kanya. Di ba? Yun lang. Okay, sir. Maraming salamat for gracing this interview. Dinayo ko si ano dito, si Thank you. si Okay. Sir Jorge Bechong, para lang maipahatid sa inyo kung gaano si Ka-Percy bilang kaibigan, bilang mentor nila dito po sa Tropang Lapid Fire. Maraming salamat, sir. Thank you very much. Okay, sir. Domo arigato. Thank you. Okay, so ito si Roy the Destroyer at kasama ko. Si George Bechong ng Tokyo, Japan, Tropang Lapid Fire. And then Pinoy Pink Ninja, Justice Justice for Lapid Fire. or Ka-Percy. For Ka-Percy.